Sa detalye ng ating mga balita, hindi natatakot si incoming President Rodrigo Duterte sa mga bantang ipapa-impeach siya. Kaugnay pa rin ito sa mga inilatag niyang polisiya na sa tingin ng ilang kritiko ay labag sa karapatang pantao. Sa kanyang pagdalo sa flag raising ceremony sa Davao City Hall, partikular na inilahad ni Duterte ang pagpabor niya sa parusang kamatayan, lalong-lalo na sa mga sangkot sa karumal-dumal na krimen. Nangako rin ang susunod na Pangulo ng Bansa na lalabanan niya ang korupsyon sa gobyerno. Si Ailey Milio sa detalye. Muling inilahad ni incoming President Rodrigo Duterte ang kanyang mga plano o polisiyang ipatutupad sa Pilipinas. Si Duterte ay magsisimula ng manungkulan bilang Pangulo ng Bansa sa Huwebes, Hunyo 30. Sa pagsasalita niya sa mga empleyado ng Davao City Hall kanina sa flag raising ceremony, kabilang sa mga binigyang diin ni Duterte ay ang pagpapatupad sa mga controversial niyang plano para masugpo ang krimen. Tahasang sinabi ni Duterte na hindi siya natatakot na mapaalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Nanindigan si Duterte na gagawin niya ang lahat para maipatupad ang mga pulisiya na sa kanyang paniniwala ay magpapanatili ng peace and order sa bansa. Aniya may pangako siya sa taong bayan kasabay ng pagbatikos sa mga kritiko na nagsasabing labag sa karapatang pantao ang kanyang mga polisiya. Dagdag pa ni Duterte, hindi siya natatakot kahit sino pa ang kanyang masagasaan sa pagpapatupad ng mga nasabing polisiya. Tutuparin ko yan, baski sagasaan ko, baski sino. And I stake my honor, my life, and the presidency itself. Even if I lose it, pagka sinabi kong huminto kayo, huminto kayo. Impeachment na ka, go ahead. Wala may problema sa ako. I will insist what I promise to the people. Kabilang sa mga plano ng administrasyon ni Duterte na muling ipatupad ay ang death penalty. Sabi ni Duterte, naniniwala siyang dapat magbayad din ang mga gumagawa ng krimen. Kung in-implement nila yung death penalty, then wala akong problema. Then pag sinabi patayin, patayin talaga. Why? Retribution ako eh. Because ako, I follow the classical theory. Magbayad ka sa ginawa mo. Ipatutupad din ng Duterte administration ang curfew sa mga menor de edad tuwing alas 10 ng gabi at ang liquor ban pagsapit ng 1:00 na ng madaling araw. Tinukoy rin ito ang paglaban sa iligal na droga, gayon din ang pagpapatupad ng family planning. Muli ring sinabi ni Duterte sa kanyang talumpati na walang magiging korupsyon sa kanyang administrasyon. Kabilang sa mga pangako ni Duterte sa nagdaang kampanya ay ang pagsugpo sa krimen at korupsyon sa unang 6 na buwan ng kanyang panunungkulan. And it has to stop. I am hell-bent in stopping corruption. Ayaw ko talaga. So, yan ang tandaan ninyo because you'll never get any help from me kung may mga kaso kayo na gano'n. Sa isyu naman ng sigalot sa pinag-aagawang West Philippine Sea, sinabi ni Duterte na hindi muna siya maglalabas ng anumang pahayag hinggil dito hanggat wala pang desisyon ang United Nations Permanent Court of Arbitration sa reklamong inihain ng Pilipinas laban sa China. Dagdag pa ni Duterte, kukonsultahin muna niya ang ibang ahensya ng gobyerno bago gumawa ng susunod na hakbang para sa pinagtatalunang teritoryo. And dito sa West China Sea, we shut up. We will wait for the decision before I make any public statement. Kung ano, we are just waiting for the arbitral judgment. Huwag na muna natin pakialaman yan. I have to talk to everybody in government to decide, including the military. Para sa Eagle News, Ailey Milio, I'm 1 with 25.